Sa isang liblib na baryo sa paanan ng kabundukan, may isang dalagang nagngangalang Lucia, kilala sa kanilang lugar bilang ang babaeng hindi kailanman nawalan ng pag-asa. Lumaki siyang mahirap, ngunit ang puso niya ay laging nakakapit sa dasal. Siya ang uri ng tao na kahit pagod sa buong araw na pagtatrabaho sa palengke, nakukuha pa ring ngumiti sa lahat. Ngunit isang araw, biglang nagbago ang lahat. Nagkasakit ng malala ang kanyang isang sakit na hindi na kayang gamutin ng mga simpleng gamot sa baryo. Kailangan nila ng malaking halaga para sa operasyon at wala silang kahit kalahati ng halaga. Araw-araw nakikita ni Lucia ang paghina ng ina niyang dati malakas at masigla. Bawat pag-ubo, bawat paghinga nito na parang may mabigat na bato sa dibdib ay parang kutsilyong dumudurog sa puso ng dalaga. Isang gabi nang lahat ay tulog na, lumabas si Lucia at pumunta sa maliit na kapilya sa gilid ng kagubatan. Doon sa liwanag ng nag-iisang kandila lumuhod siya. Panginoon! Bulong niya, nanginginig ang tinig. Hindi ko po alam kung kaya ko pa, pero naniniwala pa rin ako. Pakiusap, pakinggan niyo ako. Araw-araw, gabi-gabi, bumabalik siya ron. Minsan umiiyak, minsan galit, minsan tahimik lang. Ngunit isang bagay ang hindi nagbago, hindi siya tumigil. Dumating ang araw na halos wala na silang pera, pati lupa nilang minana ay nakasangla na. Naubos na ang pambili ng gamot at halos wala na silang makain. Mga kapitbahay nila, bagamat may awa, ay hirap din sa buhay. Isang hating gabi, habang umiiyak siya sa gilid ng kama ng kanyang ina, biglang tumawag mula sa labas ang isang kabataan. Lucia, may tao naghahanap sa'yo! Lumabas siya at nakita ang isang lalaking halos hindi niya makilala sa dilim. Bit-bit nito ang isang supot na mabigat at isang sobre. Hindi mo ako kilala, sabi ng lalaki. Pero kilala ko ang ina mo. Siya ang tumulong sa tatay ko noong kami walang-wala. Ito ang utang kong hindi ko nabayaran. Inabot nito ang sobre. Para sa operasyon, bayad na ang lahat. Napatulala si Lucia. Nang buksan niya ang sobre, halos mabitawan niya ito. Sapat na ang laman para sa ospital, gamot at buwan-buwan na gamutan. Bakit ngayon mo lang ito dinala? Umiiyak niyang tanong. Tumingin ang lalaki sa malayong kabundukan. Dahil ngayon ko lang narinig ang huling tinig ng panalangin mo. O naglaho ito sa dilim, parang hindi totoong dumalaw. Kinabukasan, naisugod ang kanyang ina sa ospital. Inoperahan agad at matapos ang ilang linggo, tuluyan itong bumalik ang lakas. Niyakap ni Lucia ang ina, umiiyak sa tuwa. Hindi niya nalaman ang pangalan ng lalaking tumulong, ni hindi niya naabutan kahit anino nito ulit. Pero alam niya ang isang bagay, may mga panalangin na tila hindi naririnig pero dumarating sa eksaktong oras na itinakda ng langit. At mula noon, tinawag ng mga taga-baryo ang kwentong iyon bilang huling tinig ng panalangin. Moral na aral, ang huling tinig ng panalangin ay paalala na may mga bagay tayong ipinagdarasal na tila hindi agad tinutugon. Ay sa paghihintay, minsan ay nauubos ang lakas, luha at pag-asa, pero ang Diyos ay hindi kailanman nahuhuli. Hindi siya bingi, hindi siya bulag, at hindi siya nagkukulang. Tinuturuan niya tayong magtiwala kahit wala tayong nakikitang direksyon at umasa kahit tila wala ng pag-asa. Ang bawat luha, bawat pagsuko na hindi itinuloy, at bawat dasal na paulit-ulit na binibigkas, lahat iyon ay hindi nawawala. Kapag dumating ang sagot, madalas ay sa paraang hindi natin inaasahan at mas higit sa kaya nating isipin. Ang kwento ni Lucia ay patunay na ang panalangin na galing sa pusong sugatan ay may lakas na kumakatok sa pintuan ng langit. At ang Diyos kailanman ay hindi tumatanggi sa panawagan ng tapat na pananampalataya. Mateo Kabanata 7, Talata 7. Humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakasumpong. Kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan. Gustong makasave sa kanyang binibili? Bumisita sa Smart Save to Shop. Ilalagay ko lang ang link sa comment section. Gustuhan mo itong video na ito, maaring mag-like, mag-komento, ibahagi, malaking tulong na yun sa aming content creator. At sundan para updated ka sa nilalabas naming video. Forever bless, God bless you. Ingat!